Israelis cannot defend themselves. A war with Israel. Nowhere in Israel will be safe. Hezbollah nagdeklara na ng all-out war laban sa Israel. Israel, nakahanap na ba ng katapat? Sa patuloy na giyera sa pagitan ng Hamas at Israel, hindi rin nagpatalo ang Hezbollah sa pag-atake laban sa Israel. Ngayon, mas tumitindi pa ang tensyon dahil sa posibleng pagkakaroon ng mas malalang pag-atake mula sa Hezbollah. Ano na lang kaya ang kahihinatnan ng Israel dahil sa kabila ng pakikiusap ng US, tila ang mga kalaban ng Israel ay galit na at hindi na napipigilan. Iyan ang ating aalamin. Ang kaganapang may kinalaman sa tunggalian ng Israel at Hezbollah ay hindi lamang isang simpleng alitan sa pagitan ng dalawang puwersang militar. Ito ay isang komplikadong serye ng mga pangyayari na may malawakang epekto hindi lamang sa rehiyong Middle East kundi maging sa pandaigdigang lipunan na nagdulot ng pangamba at pag-aalinlangan sa mga sibilyan mula sa magkabilang panig. Ang Hezbollah, isang militanteng grupo sa Lebanon na sinusuportahang pinansyal ng Iran, ay kilala dahil sa kanilang mga paglaban laban sa Israel. Ayon sa kanilang mga ideolohiya, ang pagsira ng Estado ng Israel ay isa sa kanilang pangunahing layunin. Simula pa noong kanilang pagkabuo, patuloy nilang nilalabanan ng Israel tulad na lamang noong 2006 Lebanon War at iba pang mga pag-atake. Ang kaganapang ito ay nagdudulot ng matinding pinsala at pagkabalisa sa mga sibilyan sa parehong panig. Ang Hezbollah ay gumagamit ng mga advanced na armas tulad ng mga drone at anti-tank missiles upang sakupin at atakihin ang mga militar at sibilyan sa Israel. Ipinapakita ng kanilang mga pag-atake ang kanilang kakayahan at determinasyon na labanan ang Israel. Sa kabilang dako, ang Israel ay patuloy na lumalaban sa mga atake ng Hezbollah. Subalit, ang kanilang mga military operations ay hindi rin nakaiiwas sa mga kontrobersya, lalo na ang paratang ng mga paglabag sa pandaigdigang batas tulad ng paggamit ng white phosphorus shells at ang pagkakasangkot sa mga pagkamatay ng mga sibilyan. Sa ngayon, ang tensyon sa pagitan ng Hezbollah at Israel ay patuloy na nagpapalala ng sitwasyon sa silangang Mediteraneo. Ang grupo ng mga Shia sa Lebanon sa pangunguna ni Hassan Nasrallah ay naglalabas ng mga banta na maaaring magdulot ng mas malawakang digmaan, pati na rin ng pagbabanta sa Cyprus sa kanilang pinapalalang kontrahan sa Israel. Ang bantang ito ay lumabas matapos maglabas ang Hezbollah ng mga larawan mula sa isa nilang drone na nasa itaas ng lungsod ng Haifa sa Israel. Ayon kay Nasrallah, ito ay isang babala sa mga autoridad ng Israel hinggil sa kakayahan ng Hezbollah na abutin ang kanilang mga teritoryo sakaling patuloy ang pagbabanta ng Israel na palawakin ang kanilang mga operasyon sa Lebanon. Nitong mga nakaraang linggo, tumindi ang tensyon nang pumutok ang konflikt sa pagitan ng Israel at Hamas sa Gaza na sinundan ng mga labanan sa hangganan ng Lebanon at Israel. Isang senyales ng paglalakas ng tensyon ay ang pag-apruba ng Israel sa kanilang mga plano para sa isang militarily offensive sa kanilang hilagang kapitbahayan. Bilang tugon, daan-daang libong residente sa hilagang bahagi ng Israel ang nag-evacuate na dahil sa panganib ng mga rocket attacks mula sa Hezbollah. Sa katulad na paraan, libu-libong tao rin ang lumikas sa southern Lebanon dahil sa patuloy na mga airstrike mula sa Israel. Gayunpaman, sa kabila ng mga pag-atake at banta mula sa parehong panig, naniniwala ang mga obserbador na sinusunod pa rin naman ng parehong panig ang mga alituntunin ng engkwentro, bagamat unti-unti pa ring umiinit ang sitwasyon. Isa sa mga malalaking hamon na kinakaharap ng Lebanon ay ang kanilang kahinaan sa harap ng isang potensyal na invasyon ng Israel o isang mas malawakang giyera na maaaring magdulot ng pagkasira ng kanilang infrastruktura. Sa ngayon, hindi kayang tugunan ng Lebanese government ang mga pangangailangang ito, lalo pat nasa gitna sila ng isang malubhang krisis pang-ekonomiya at politika. War crimes. Kilala ang Israel sa mga hindi patas at hindi makatao na paglaban. Ang mga ito ay naglalaman ng malawakang pagpaslang sa mga sibilyang Lebanese tulad ng nangyari noong Nobyembre 5 kung saan isang Israeli airstrike ang pumatay sa 3 bata at kanilang lola sa Ainata
Lebanon. Isinisiwalat ng Human Rights Watch na dapat imbestigahan ang pangyayaring ito bilang isang potensyal na krimen sa digmaan. Tumugon si Najib Mikati, ang caretaker prime minister ng Lebanon, sa pangyayari bilang isang karumaldumal na krimen at sinabi na maghahain ng Lebanon ng reklamo sa UN Security Council. Sa kabilang banda, tinututukan din ang mga krimen sa digmaan na kaugnay ng pagpaslang sa mga sibilyang Israeli. Ang Hezbollah ay iniuugnay sa mga pag-atake na naglalayong saktan o pumatay sa mga sibilyang Israel. Isa sa mga halimbawa nito ay ang insidente noong ika-12 Nobyembre kung saan isang anti-tank missile ng Hezbollah ang pumatay sa isang empleyado ng Israel Electric Corporation at nasugatan ang 21 katao kasama ang 7 sundalo ng IDF at 6 na iba pang empleyado ng kumpanya. Kasama rin sa mga krimen sa digmaan ang paglalantad sa mga mamamahayag sa panganib. Ayon sa Council of Europe, ang pakikitaang panggigipit sa mga mamamahayag ay maituturing na krimen sa digmaan. Sa panahon ng tunggalian, ibinunyag ng Reporters Without Borders na sadyang pinapatamaan ng Israeli Army ang mga mamamahayag. Isa sa mga insidente nito ay noong October 13 kung saan pumatay ng isang Reuters reporter at nasugatan ang 4 pang iba. Ayon sa investigasyon ng RSF, ang mga mamamahayag ay may mga suot na veterinaryo at helmet na nagpapatunay na sila ay mga mamahayag, ngunit sila ay target pa rin ng missiles mula sa Israel. Isa pang usapin sa krimen sa digmaan ay ang paggamit ng human shields ng Hezbollah. Ayon sa IDF, sistemang naka-embed ang mga armas at militanteng Hezbollah sa mga lugar kung saan naroroon ang mga sibilyan. Nagkaroon din ng mga aligasyon na sadyang inuugit ang mga puting bahagi ng Lebanon para magkaroon ng giyera sa kanilang lugar. Sinubukan ng mga Kristiyano sa bayan ng Remaik na hamunin ang Hezbollah dahil sa kanilang pagtatangkang magtatag ng militar na infrastruktura. Sa kabila ng pagmamakaawa ng mga residente, ipinatupad ng IDF ang isang airstrike sa kanilang mga bahay. Ang tunggalian ng Israel at Hezbollah ay hindi lamang isang lokal na alitan, kundi isang pandaigdigang issue na may malawakang epekto sa mga tao at bansa sa buong mundo. Ang patuloy na labanan at karahasan ay nagdudulot ng matinding pinsala sa mga sibilyan at nagdadala ng panganib sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon ng Middle East. Sa giyera na marami ang namamatay at nadadamay, hindi pa ba sapat na madaming dugo at inosenteng buhay na ang nabuwis at nasayang? Sa patuloy na paghahasik ng kasamaan, nararapat lamang na maaksyonan na at tuluyang tuldukan ang ganitong mga digmaan. Sa pagplanong pag-atake ng Hezbollah, tuluyan na kaya nitong matutuldukan ng Israel? Ikomento mo naman ang iyong palagay. Huwag kalimutang i-like at i-share. Hanggang sa muli, salamat at God bless.